Samantala, patuloy ang ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan para matiyak ang mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Mula sa pagsasaayos ng mga nasirang gusali hanggang sa puspusang pamamahagi ng mga ayuda. Si Israel Damaulaw sa detalye. Patuloy ang komunikasyon ng mga ahensya sa publiko matapos ang nangyaring doublet earthquake at sunod-sunod na mga aftershocks na nakasentro sa Manay, Davao Oriental, Oktubre 10 ngayong taon. Nagsagawa ng press conference sa mga cabinet secretaries sa sila Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, Department of Education o DepEd Secretary Sonny Angara, Mindanao Development Authority o MINDA Secretary Leo Tereso Magno at Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Tactical Operations Wing Eastern Mindanao sa Sasa, Davao City, pasado alas 4 ng hapon, Oktubre 10 ngayong taon. Ito ay matapos na unang binisita ng mga cabinet secretaries ang Manay District Hospital, Barangay Hall at Evacuation Center sa Manay, Davao Oriental. Kasunod dito ay pumunta rin ang mga cabinet secretary sa opisina ng probinsya ng Davao del Norte kung saan tinalakay ang Humanitarian Assistance and Disaster Response o HADR. Pinag-usapan din ang kabuuang mga casualties na dulot ng lindol kung saan nasa 8 na ang natalang patay at 531 ang natalang nasugatan sa Davao Region at karatig ng mga lugar. Nasa 111 na mga bahay din ang naitalang nasira. 1,090 naman ang partially damaged at 70,471 ang mga pamilyang apektado at 13 landslide na ang naitala sa mga apektadong lugar. Pagkatapos nga ng pagbisita ng mga cabinet secretary sa probinsya ng Davao del Norte, ay agad din itong nakipanayam sa Davao City, kung saan pinag-usapan ang aksyon ng bawat ahensya ukol sa nangyaring lindol, kung saan siniguro ng ahensya ng DSWD ang sapat na mga family packs na nasa higit 100,000 na mga family packs ang una nang naihanda sa Davao Region bago pa man nangyari ang lindol. At dagdag na humigit kumulang 100,000 na mga family packs din ang inihanda sa Caraga Region kung sakaling magkulang ang mga family packs para sa mga apektado ng naturang lindol. Lagpas-lagpas yung pinadadala namin normally. And it's up to the local government units to do the last mile. Ibig sabihin yung pag-distribute sa mga constituents. Siniguro din ng ahensya ng DPWH ang patuloy na pag-monitor ng mga gusali na apektado ng lindol. Tinalakay rin ang ahensya ng MINDA na panahon na para magtayo ng Mindanao Resiliency and Resource Center sa Mindanao para mabigyan ng mas komprehensibong aksyon ang mga trahedya sa Mindanao. Ngayon na tinatamaan na tayo, there is an awakening for us here in Mindanao. There really is a need to establish that resource center. In the meantime, inanunsyo rin ng DepEd ang pagpapadeklara ng asynchronous class para sa lahat ng antas ng pampubliko at pampribadong eskwelahan habang patuloy ang pagsisiguro na ligtas na muli ang mga gusali para sa mga estudyante. Ang utos na nga ni Presidente, yung gamitin po namin yung quick response fund namin dahil bawat ahensya may quick response fund. So kami, for minor repairs, i-release na namin yan sa regions at saka sa school divisions namin. Sa likod ng lahat ng mga trahedya na naranasan ng Pilipinas, binigyang diin ng mga ahensya alinsunod sa direktiba ng Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasagawa ng access portal para sa publiko kung saan pwede ma-access ang lahat ng mga proyekto, plano, kontrata at iba pang mga impormasyon para sa publiko. Paayos natin ngayon, pero ulitin ko, no, yan talagang gusto ng Pangulo kasi wala naman dapat itago ang gobyerno. No, lahat naman to public, lahat to para sa publiko and therefore dapat magaman ng publiko. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya para sa agarang aksyon sa direktiba ng Pangulo na agad na maiahon ang mga apektado sa nangyaring lindol sa Davao Region. Israel Damaulaw para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.